Nadiskubring ilang beses naglamas-masok sa bansa at meron pang working visa ang naarestong Kuwaiti na umano eksperto sa paggawa ng bomba at konektado raw sa teroristang grupong ISIS. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Hindi basta-basta ang Kuwaiting si Hussein Al-Dafiri at kanyang asawang Syrian na si Rahaf Zina na nahuli noong March 25 sa Bonifacio Global City. Ayon sa mga otoridad, si Hussein ay expert sa paggawa ng bomba at nasangkot sa ilang pagsabog sa Middle East. Kasama din daw ito sa pagpaplano ng operasyon ng grupo. Ang kanya namang misis ay dating asawa ng nasawing si Abu Jandal al-Kuwaiti, ikalawang pinakamataas na military commander ng ISIS sa Syria. Ang tanong, anong ginagawa sa bansa ng dalawa? Tikom pa ang bibig ng mga otoridad pero ang sigurado, 8 beses nang pumasok ng bansa si Jose. Ang unang pasok niya sa Pilipinas ay noong January 2016 na nasunod pa na 5 biyahe sa Pilipinas sa taong ding yun. Ngayong 2017, dumating sila ng kanyang misis noong January 28. In his arrival records that he took the flight from Malaysia, Korea, Doha, and Thailand. Ayon sa dalawa, nakapunta na sila sa Davao at Cebu. Kung pabalik-balik na sa bansa ang Kuwaiti bomb expert, anong ginagawa niya sa Pilipinas? Ayon kay Mang Robang, may working visa pa ito. Meron po silang nalalaman o nakita po nila itong mga taong ito at may naaalala silang pagkakataon kung saan sa community nila ay na-encounter nila ito kung pwedeng makipagbigay ng information sa ating mga law enforcement, sa police, sa military or dito po sa amin. Ayon naman kay ACT-OFW Party List Representative Aniceto Bertiz III, si Hussein ang lumalabas na operational manager ng Winston Q8 Certification Solutions International, isang kumpanyang nakabase sa Pilipinas. Kasama ito sa nasuspending medical clinic na nagsasagawa ng pre-employment medical exam para sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa Kuwait. Kailangan daw maimbestigahan ito ng mabuti sa pangambang baka kumita pa mula sa mga Pinoy ang terorista. Lahat ng mga lumalabas na mga circular memorandum coming from Winston Q8 is the same name yung nahuling ISIS. Ibig sabihin, yung operations nila ng ISIS dito ang nagpopondo mismong mga OFW. Sumasa ilalim sa interogasyon ng dalawa at ayon sa mga otoridad, may mga dumating na ring intelligence officers mula sa ibang bansa para kausapin ng dalawa. Matapos ito ay ibabalik na sila sa kanilang bansa. Tiniyak naman ng PNP na magbabantay ng husto ang 75,000 ng miyembro ng pulisya sa parating na Semana Santa. Pero ayon sa PNP, hindi ito dahil sa dalawang dayuhang naaresto. Wala din daw dapat ikabahala ang publiko. Sandra Aguinaldo, GMA News.